Shalom sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga manunood. Magandang hapon po, mga kapatid. Ayong hapon sa tanan, mga igsuon, sa ilang tagsa-tagsa kapalimalay, na nagsahulog sa adlong ipapahulay din sa Pilipinas o gawa sa Pilipinas. Happy Sabbath sa tanan. Happy Sabbath, mga kapatid. At sa hapong ito ay patuloy po tayo sa pag-aaral natin na ibabahagi natin sa mga kapatiran at sa lahat ng mga makapanood po dito sa ating live sa FB. Ngayon po ay sa Thessalonica. Chapter 2 po tayo sa 1 Thessalonica. Basahin po natin mula versikulo 1 hanggang versikulo 12. Yan po, mga kapatid, para bigyan natin yung mga punto ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Unang Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa 9. Sa walay duha-duha, kamo nahibalo, mga igsuon, nga ang among pagduaw kaninyo wala makawan. Apan ko ng unsang paagi, kuman kami mag-antos, una o palahan, ingon sa inyong nahibaluan, sa Pilipos. Kami nakabaton o kaisong pinaagi sa atong iluhin, nga isulti kaninyo ang maayong balita sa iluhin uban ang hilabihang pakigbisog. Kaya ang tambag nga among gihatag wala magikan sa sayo o sa kahugawan o pinaagig limbong. Apan ingon nga kami napamatud-an sa iluhin nga angayang tiyalan sa maayong balita. Busa nagsulti kami, ingon nga nagpahimuot, dili sa mga tao, kundili sa iluhin. Kinsa nagpamatuod sa among mga kasing-kasing. Sa pagkatinuod, wala kami sukad makaplagi nga nag-ulog-ulog ingon sa inyong nahibaluan o nagminaot alang sa hakot nga pangibo. Saksi ang iluhin, ni kami nagtinguhang himaya gikan sa mga tao. Wala. Nigikan kaninyo o gikan sa uban pa. Bisan tuod kami mahimo untang gastusong pagbuhat ingon nga mga apostolis ni Kristo. Sa kasukwahi, kami nahimong malumo sa inyong taliwala. Sama sa usa ka nagpasusong inahan nga nagpangga sa iyang kaugalingong mga anak. Busa, kay may malumong pagmahal kaninyo, kami nahimot nga ipaambit kaninyo, dili lamang ang maayong balita sa Elohim, kundi usab ang among kaugalingong mga kalag, tungod kay kamo nahimo man nga among hinigugma. Pino nga kamo nahinumdum, mga igsoon sa among paghago o pagpagbudlay, among giwali ang maayong balita sa Elohim, kaninyo nga nagtrabaho, magabi o maadlaw, aron dili mahatag o gastusong pagbukat, kang bisan kinsa kaninyo. Amen. Amen. So, napapansin natin na gaya ng mga ibang mga simbahan na sinulatan ni Apostol Pablo, gaya ng Corinto, Thessalonica, Filipos, Efeso, ang nangyayari kung ating i-analisa yung salaysay ay mayroong mga paninira tungkol sa ministeryo na ginawa ng Apostol Pablo na ito'y inakusahan siya. Kung titingnan natin na dinipinsan niya na hindi sila natuturo ng kamalian o ng ano pa man. Talagang lubos na itinuro nila ang magandang balita na may tamang intensyon. Yun po yung ibig sabihin ni Apostol Pablo dito, na siniraan ng mga
katunggali ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan. So, kung ating tingnan mga kapatid itong magandang balita na siyang ipinamahagi ni na Apostol Pablo at sa mga mananampalataya noon. So kung minguntag maayong balita sa Bisaya na ilang giwali, kanilang itinuro, no, kanilang ipinangaral, ay kagad na naiisip ng mga mababasa ng Biblia ay ito'y tungkol sa buhay ni Hesus Kristo. Kayo pa man, ang dapat nating isipin, kung nakapagtataka lang, kung ito'y ang magandang balita ay tumutukoy sa buhay ni Jesus Christ, paano nangyari na ang punta ni Kristo o Jesus Christ dito sa mundo ay nagdala siya ng magandang balita na kung ating titingnan sa sumunod na mga interpretation na ang ipinangaral ng mga mangangaral o ng mga mananampalataya ay ang magandang balita, at kapag tinanong mo kung ano yung magandang balita, ito'y tungkol ni Kristo. Samantalang si Kristo, si Jesus Christ, nung siya pumarito sa kapanahunan niya, ay dala niya ang magandang balita. Yan po ang ating pag-iisipan. Kasi ang nasabing magandang balita mula sa Griego, kung di ako nagkakamali, Evangelio. Sa sa Latin ay ito yung gospel. Tama ba ako? Sa translation na nangyari, ito yung good news. So, good message. Ito yung ibig sabihin. So, ano ba ang magandang balita na ipinangaral? Kasi ito yung sinira eh. Yung ipinangaral nila yung magandang balita, sinira ng mga katunggali na mula sa sekta o relihiyong Judaism na siyang malaking grupo sa kapanahunan nila na andun nagpapasakop ang lahat ng mga Israelita. Ano ba ang magandang balita? So, pag tinignan po natin ang magandang balita ay si Kristo, at kung ating idugtong na siya, si Jesus Christ, ang may dala ng magandang balita, hindi pala ang Jesus Christ ang magandang balita, kundi siya ang nagdala. O sabihin na natin siya ang unang nagpapaliwanag tungkol sa nasabing magandang balita. Okay? So, kung ano natin yung existing na pagtuturo, pag sinabing magandang balita, ito ay si Kristo ay isinilang, namatay, at muling nabuhay. Ito yung magandang balita na ituturo ng mga mangangaral na maniwala ka na si Kristo ay pumarito, isinilang, at namatay para sa iyong mga kasalanan at mabubuhay muli para ikaw ay tukunin. Ito yung magandang balita na itinuro. Pero sa original, si Jesus Christ ang nagdala ng magandang balita. Ang nakikita natin, pag sinabing magandang balita, at palaliman po natin ang ating analisasyon tungkol dito, tumutukoy po ito sa yung benepisyo ba? Ano yung benepisyo na meron tayo? Kung ating tingnan ang spiritual meaning, kung ano yung magandang balita, ito po yung benepisyo sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, sa
pagtuturo o sa pangangaral o sa pagbabahagi ni Jesus Christ sa kanyang panahon, ibinahagi niya yung magandang balita. At ang magandang balita, ang napapaloob doon ay ang binipisyo doon sa kaharian ng Diyos. So, kung inyong aralin kung ano yung magandang balita, ito yung binipisyo. Mga binipisyo sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo Kapitulo 6, bababasa po natin yan. Mabuksan natin, madam. Sa Mateo 6, 33 siya. Matthew 6, versikulo 33. Man, magpadayon sa pagpangita pag-una sa gingharian o sa iyang pagkamatang o kining tanan ubang mga butang igadugang ra kaninyo. Amen. Amen. Itong versikulo na ito, napakakupon mga kapatid. Pag sinabing good news, ang dala o ipinangaral, ibinahagi, ito ay benepisyo sa kaharian ng Diyos. Ang mga benepisyo doon sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng kanyang, ano po dito sa Matthew 6:33, nung nagbigay siya ng instruction sa mga tao na nakapalibot sa kanyang panahon nung nangaral siya, ang sabi niya, sa Tagalog, sabi niya dito, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, yun. Ang sa kay Brother Bong na version, ang sinabi, unahin, pangitaa, at imuhaa, ano to? Paningkamuti, masiguras, na pangitaon mo ang giharian sa Diyos o ang iyang pagkamataron. So, hanapin, sikapin na mahanap ang kaharian ng langit, ang ng Diyos, at ang kanyang pagkamatuwid. Yun po yung instruction. So, bakit ito yung naging instruction? Kasi pag nahanap na ng tao yung kaharian ng Diyos, doon malalaman ng tao ang mga benepisyo. So, nung nangaral ang mga apostoles sa kanilang panahon, nasa sa kanila na o na tagpuan na nila ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ni Jesus Christ. Dahil silang lahat ay mga talmidim o mga disipulo ni Jesus Christ. So, nung pinaunawa sa kanila ang kaharian ng Diyos, naintindihan nila. At nung naintindihan nila, nakita nila, na-receive nila yung magandang balita. Ganun po yung pangyayari. So, paulit-ulit na natin ibahagi ito, asan ba ang kaharian ng langit? Kasi pag, hindi naman siguro luka-luka itong pagkasabi dito na hanapin mo. Kung hahanapin mo yung kaharian ng langit, at ito'y matatagpuan lamang matapos mamatayan yung katawan, imposible. Kalukuhan itong instruction na ito. Subuon kang pangita sa gingharian sa langit karon, unya, dili man din mo makita ng langit nga gingon kundi mamatayan ng imong lawas ngayon tanon. Di ba? Kaya ang ingon sa uban, ang langit destination sa tanang tao, sa taong mataro, mahuman mamatay ang pisikal na lawas. So inani ang analisasyon mga igsoon. Ganito po yung analysis. Nung sinabi na hanapin ninyo ang kaharian ng langit, ano na po nakadikit doon sa instruction na alisin mo ang pangunawa mo na ang langit ay destinasyon matapos mamatay ang pisikal na katawan na ito. Dahil ngayon kasi sinabihan. So, pag sinabing hanapin mo, ngayon, hindi pa ka mamamatay. Kaya paano man hanapin kung patay ka na? Di ba? So, pag sinabing hanapin mo, nakadikit doon ang pag-unawa na ang langit ay nasa ngayon. So, ano ba ang description ng langit? Ang langit ay andun ang kaligayahan, kapanatagan, at kapayapaan. Amen. Ano po ba?
Amen. Ang Tura Community, magbabahagi po sa pangunawang ito na sa pamamagitan ng tatlong malalaking tools o major tools ng human being, itong sinasabing damdamin, lakas, at isipan, dito po binubuo ang sinabing spiritual kingdom of God. Amen. Sa paraang balancing paggamit sa tatlong tools na ito, hindi ka makahindi. Ang epekto sa balancing paggamit sa tatlong tools na ito ay kapanatagan, kapayapaan, at kaligayahan. Amen po ba? Amen. Wala nang hihigit pa sa buhay na may kapayapaan, kapanatagan, at kaligayahan. Dahil itong tatlo, resulta sa tama at balancing paggamit sa major tools ng human being, which is isipan, damdamin, at lakas. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ang kaharian ng Diyos, spiritual. At ang instruction ipapahanap, ang ibig pong sabihin, balansihing gamitin sa balansing paggamit ng isipan at damdamin at lakas, mahahanap mo ang langit. Bakit? Sa paraang iyon, andun ang kapanatagan, kapayapaan, at kaligayahan. Amen po ba? Amen. Ang langit po, na literal, na ipinangaral ng maraming mga ngaral, ay para sa Tura Community ay kalukuhan. Dahil ang langit na ipinangaral ng Biblia ay epekto po ito ng balansing paggamit ng ating major tools. Amen po ba? Amen. So nawa ay mapag-isipan ito ng kita, makakarinig dito sa ating live. So pag sinabing good news, epekto, benepisyo ng langit. Kapag tama ang paggamit mo, balansi ang paggamit mo sa tatlong capacity na ito, sa tatlong tools na ito para sa journey natin sa buhay, andun po yung benepisyo at yun ang good news. Ano po ba? Yun ang ibinahagi. Kaya ang sinabi, ibinahagi ng mga mananampalataya sa unang panahon, sa mga apostoles, ang magandang balita. Ang magandang balita ay spiritual. Ang ibig sabihin nito, ang spiritual na benepisyo sa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay binubuo sa tatlong capacity ng tao. Dito binubuo. At kapag nabalansin natin gamitin ito, nahanap mo ang kaharian ng langit within you. Sa bawat isa sa atin. Ano po ba? Amen. So, sa dami-daming ipinangaral na ating narinig tungkol sa langit, ngayon niyo po pag-iisipan. Ang ipinangaral ng mga apostoles na si Mira sa kanilang mga katunggali na sakop sa reliyon ay ang magandang balita. Ang magandang balita ay binipisyo po ito sa tamang paggamit ng ating isipan, damdamin at lakas. At ito ang ipinangaral nila. At nais itong gibain ng mga reliyon. Amin po ba? Nais itong gibain. Dahil kapag ang tao ay nakakakuha, nakakamit ng ganitong kaalaman, tunay na naranasan ng tao na the truth will set you free. The truth will set us free. Amin po ba? Amen. Ano sa tingin mo, Brother Bong? Ano sentimento mo dito sa kaharian ng langit? Na pag sinabing kaharian ng langit, ang description kasi niya, nandun yung kapayapaan, nandun yung kapanatagan, nandun yung kapayapaan, yung shalom. So pag sinabing andun yung mga ganong pakiramdam, at yung langit hahanapin mo, kung sa kanta pa ni William, kung may nibalik na namatay, hindi ka dito. So, sa paaging, sa saktong paggamit sa una-una, matagang kamanin mo ang langit. Ang kakagbawan. Amen ba? Amen.
ito yung ito yung mga nararanasan ng bawat isa sa tao na mag, may angking yung kapanatagan sa buhay, yun sa pag-iisip. Kasi paano natin maranasan yung mga sakit, yung mga kasawian, yung mga happiness, kung tayo ay mamamatay na, paano pa natin ma-feel na wala ka namang buhay? So, doon ka pa maghintay sa panibagong ibigay na buhay sa iyo. So, parang malayo yun sa malayo sa katotohanan kasi may halong fantasy yun. Kasi paano natin maranasan o ma-feel sa ngayon kung patay ka na? Wala nang feelings, wala nang buhay. So dapat ngayon pa lang, dapat mo na nahanap, maranasan yun. Kasi kung wala nang, mag-antay ka pa sa ibang na yung ibang mga tinuturo na darating yung Isaya para kunin ka tapos akyat kayo doon sa langit na magtayo ng mga bahay doon. Sa pag-akyat pa lang parang mahirap na yung pag-akyat pa lang. Spaceship lugar. O yung iba meron daw sasakyan na UFO. Paano maging UFO? Ay unidentified flying object. Makikita nga sa kalawakan tapos unidentified. Parang nawala na tayo sa ba? Wala na tayo sa hugot. So yun mga kapatid, no? Napakalabo po sa katuruan na langit is andun po sa likod ng alapaw. Tungkol kasi sa magandang balita, palagi nating naririnig. Unang makikita natin, pag i-search natin yan, ano ang ibig sabihin ng magandang balita na ipinangaral ni Jesus Christ. Ang nakasulat po dyan sa Google ba, inumpa diha, kung sa Bisaya pa, ang tao, mayong balita, kay ang tao gitudluan, aron mahilayo sa kamatayon. Aron dili mudangat sa kamatayon. Kung Tagalogin natin, ang magandang balita na dala ni Kristo ay tinuruan ng tao na hindi dadako sa kamatayan. Cross-examination. Effective ba na teacher si Jesus Christ? Kung literal, dili. Para sa akin, effective. Si Jesus Christ is the very pinaka-effective na teacher sa panahon niya. Maging sa kasaysayan po. Ngayon, ang kahulugan pala ng good news na dala niya, ang tao ay ilayo sa kamatayan. Sino ba sa mananampalataya na napabilang sa kanyang grupo o sa mga apostoles ang hindi namamatay? Physically. Patay yung tanan ba? Lahat po namatay. Maging si Jesus Christ na nangaral na yung dala niyang magandang balita na ang ibig sabihin pala nun, ang entire message na good news na dala niya, ang tao ay ilayo sa kamatayan. Lahat namatay Maging siya pa yung unang namatay. Amen po ba? Amen. Siya yung unang namatay, physically. Pero ang Tura community naniniwala na si Jesus Christ ay pinaka-effective na teacher. Dahil ang kamatayan na tinutukoy po na ilayo ang tao roon ay hindi po kamatayan sa laman, kundi ang paghihirap dulot ng kasalanan. Kaya hindi po lumayo yung
yung ibinigay ng meaning o sagot ng Google kung yung i-search what is good news, dala ni Jesus Christ, hindi po lumayo kung yung iintindihin. Hindi po lumayo. Dahil kapag ang tao nasa balancing paggamit sa tatlong tools, major tools, hindi dadanasin ng tao ang kamatayan niya spiritually, dulot ng kasalanan. Dahil ang kamatayan na tinutukoy na ilalayo ang tao sa pamamagitan ng good news ay ang sanhi, kung sa Bisaya pa, ang kalala sa sala. Ang binom sa sala. Mo'to'y palayo. Mo'to'y buti pasabot nga ang tao ilayo sa kamatayon. Sama gihapon sa Genesis, Brother Bo. Nga niingon ang Ginoo, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain sa bunga ng puno na nagbibigay kaalaman. Sa oras ng kakain kayo, mamamatay kayo. Gayong paman kumain nga at hindi namatay literally. Pero naghihirap sila spiritually. Kaya ang kamatayan na nababanggit ni Jesucristo na ililigtas kanya, nangako siya na ililigtas niya ang tao ay hindi kamatayan ni Salaman, kundi ang kamatayan sa kaluluwa. Yung kagalakan kung saan yan ang ikaw ginawa ng Panginoon. Yan ang tao ginawa. Likas na may kagalakan. Kaya nadisib ang tao ng Diablo. O nadisib tayo. Dahil hinahanap natin ang kagalakan na kung saan ang kagalakan ay ikaw mismo yun. Sa pag-iral mong yun, sa pag-iral mong ikaw ang kagalakan. Huwag mong hanapin, ikaw yan. Nandyan na yan sa iyo. Amen po ba? Amen. Ito ang itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, sa mga mananampalataya sa Tesalonika. At kapag kasi itong aral na ito, mga kapatid, ikalat ito sa mga kaluluwa, maikalat ito sa mga tao, ang tao ay magsialisan dun sa grupo o sa mga sekta na nangako na sila ay pupunta sa langit matapos mamatay ang physical na katawan. Dahil tunay na ang kalayaan ay mararanasan ng tao kapag naunawaan ng tao ang katuruan ito tungkol sa kaharian ng Diyos at ang magandang balita na kung saan pinipisyo sa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, binubuo yan, yung spiritual kingdom. Dahil ang Diyos ay espiritu, ang kanyang kaharian ay binubuo dito sa isipan, damdamin, at lakas. Ang lakas, pag sinabing strength, yan po yung ating action. Kung saan kumikilos tayo. At yung ating damdamin, yan po yung ating intensyon. At yung ating isipan, yan po yung ating planning. Kung saan spiritual na daan na ibinigay sa atin. Amen po. Amen. At may kapangyarihan tayo o may authority tayo na magpalit ng daan. Dahil yung daan na yan ay pwedeng maging worse at pwedeng maging good. Ibinigay sa atin ng authority sa pamamagitan ng isipan. Amen po ba? Tuloy natin mga kapatid. Mula verse 10 hanggang verse 13. Versikulo 10. Kamu mga saksi, maumano sa ang Elohim. Kung sa unsang paagi kami nahimong maulungon o matarong o dili masaway, manha kaninyo nga mga magtotoo. Uyon ni Ana, kamu nahibalo pag-ayo. Kung sa unsang paagi ingon sa usa kamahan, ngadto sa iyang mga anak. Kami nagpadayon sa pagtambak sa matag usa kaninyo, o sa paghupay, o sa pagpamatuon, nganha kaninyo, aron kamo magpadayon sa paglakaw, nga takos sa Elohim, kinsa maoy nagtawag kaninyo, ngadto sa iyang gingharian o gimaya. Sapagkat tinuod,
Mao nga kami usab sa walay hunong nagpasalamat sa Elohim. Tungod kay dihang nadawat ninyo ang pulong sa Elohim nga inyong nadungog, gikan kanamo inyong gidawat kini. Dili inyong pulong sa mga tao, kundi ingon nga kung unsa kini pagkatinuod, ingong pulong sa Elohim nga nagihok usab diha kaninyo nga mga magtotoo. Amen. Okay, so, gitawag kita diha sa gikarian sa Dios. Tayo tinawag sa kaharian ng Dios. Since nagkaroon tayo ng opportunity dito sa physical na katawan na ito upang umiral, upang mag-iral, pinairal tayo. Since nandito na tayo, tinawag tayo. Amen po ba? Amen. Para manahan sa kaharian ng Diyos. Para tumira sa kaharian ng Diyos. Kung ating titingnan, ang kaharian ng Diyos ay napakagandang tahanan. Kung ating unawain, no? Napakagandang tahanan. Bakit? Ang balancing paggamit sa tatlong tools ay mag-accumulate siya ng spiritual na tahanan. Ito ba yung home sa English? Ha? Oo. Okay, ingon pa, makapalit kag balay, pwede ka kapalit kung puluyanan. Amen ba? Sakto. Mga naman. Bakit ba? Dahil ang balancing paggamit sa tatlong tools, mag-accumulate siya ng spiritual na tahanan. Amen po ba? Amen. At ito yung tunay na tahanan mo. Dito mo mararanasan ang kapahingahan. Mayroong may magagandang pamamahay, aircon ang bahay, lahat ng mga gusto. Meron. Ando na katong mura bitaw tunaan sa kabaw nga kung sa Japanese pa jacuzzi. Oh, tunaan sa kabaw kung sa kabaw kato kay tao man. Yan, Japanese jacuzzi. Tunaan siya na dito siya ang kwarto. Mayroon na doon sa kwarto. Pero hindi yung garantiya na makakatulog ka ng mahimbing. Amen po ba? Amen. Amen. At hindi mo rin masasabi na bahay kung kulang yung tahanan mo, tutulog ka pag-ulan, na hindi ka makakapahinga ng mahimbing. Amen po ba? Amen. Amen. So, at hindi mo rin masasabi, kasi ang sabi ng iba, ay, ang ganda na lang, kahit bahay kubo lang, nakakatulog ng mahimbing. Against din ako dun eh. Kasi marami din hindi nakakatulog ng mahimbing ng mga bahay kubo lang yung tahanan. Kasi, marami problema. Kasi ang problema ay hindi lang po exclusive para sa mayaman. May mga mahihirap din na marami problema. Amin po ba? Amen. At maraming mayayaman na list lang din yung problema. At marami din mga mahirap na list lang din yung problema. So, hindi sa estado ng buhay, mayaman at mahirap, natatagpuan ang tahanan. Ang total effect nung paggamit mo sa iyong tatlong tools, which is isipan, damdamin at lakas, ito yung bumubuo ng iyong spiritual na tahanan. Kaya tinawag, sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, tinawag kayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Lahat ng tao tinawag ng Diyos para manahan sa kagalakan, kapanatagan at kapayapaan. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa siyensya sa high school days, every individual sa ato, champion. Champion ko sa marathon. Kaysa dyan gibuga sa usa ka lalaki against sperm ngadto sa ovary sa babae, takhan kuno kayo na sperm. Millions of sperm nga dinakanay nga makasulod dito sa ovary sa babae. Amen po ba? Amen. Isa lang ang nakapasok. Winner. So, nung nandito na tayo, nag-exist
sa journey bilang nagkaroon na ng perfect tools to navigate life, kining una-una, pagbati o kusog, gipili na hanggaan para makabaton ani. Amen po ba? Amen. Pinili na ta. Ang champion na ta. Kada usa na to, wa na duda. Walay dili madaugon nga niya karon sa existing nga kalibutan. Madaugon na lang tanan. Pero pag journey nimo, nung nasa journey na tayo, gusto mo bang maging magtagumpay? Which is hindi mo na-recognize, i-enjoy mo ang buhay mo because ikaw ngayon pa lang ay nagtagumpay na. Amen po ba? Millions ang imong competitor dito sa sulod, sa taguangkan sa imong inahan. Amen. Amen. So karon ayaw kabisihi ang pagkamalipayon. Kay magmalipayon pa ka. Kaysa magkatinuod lang ang pagkamalipayon, diha ng daan, kaluha na sa imong pagkatao. Gamita o karong, puigi, baging tahanan natin, pananahanan natin ang kaharian ng Diyos, which is balancing paggamit sa tatlong tools. May assurance ito, magtatagumpay ang bawat isa. Self-discipline ang kailangan. Self-control. Discipline. Kung mag-arise ang emosyon, yung damdamin, dapat balanse ka. Amin po ba? Amen. Ang batayan, when times na mag-arise ang damdamin, ang batayan, katarungan, justisya, ang iyong batayan. Kung siya ba iyong susundin, on the time, or palipasin mo, or kumugana ang imong kamaro, sa imong nauna, ang imong batayan, ang katarungan o ang justisya. Mga igsoon, kini, 100% mao ang pagtulunan ng itudlo sa mga apostolis sa mga tao. Kini ang mayong balita. Kaya ang tinuod ni epekto, ang tunay na epekto sa tamang paggamit ay kapayapaan, kapanatagan, which is ito ang ipinangako na meron doon sa langit. At ang langit na iyon ay matatagpuan natin dito sa ating tatlong tools. Kung saan balancing, gagamitin natin ito. Lilitaw ang langit dahil ang kapanatagan, kapayapaan ay ang magiging tahanan mo dahil ito yung ma-accumulate na tahanan mo habang nakikipag-deal ka sa transaksyon mo everyday sa imong asawa, sa imong abana, sa imong silingan, sa imong katrabaho, o kinsa ka na diha. Amen ba? Amen. O ni tinuod nga puluyanan, maubitaw ang kasaulugan sa mga Israelita, pahimuon og tabernakulo kada tuig. Amen? Amen. Kaya may selebrasyon ng Israel na gagawa ng tabernakulo every year. Bakit? At doon matutulog 3 gabi, 7 gabi. Amin po ba? Ang 7 gabi, ang 7 na numero simbolo sa infinite na papatuloy. Cycle yan. At ang gabi, tumutukoy sa walang katiyakan na doon ka kakapit at magtitiwala sa kabutihan. Andun ang assurance. Tingnan mo si Jose. Di ba gunang ngit-ngit pa sa alikitra ng magpreso ka? Ihulog ka at tabay, pasinginlan ka nga nilugos ka sa asawa sa imong amo? Ngit-ngit pa sa alikitra. Doon nagmadaugon si Jose. Amen? Amen. So mga igsoon, mga kapatid, ulitin ito ng Torah Community dito sa social media na ang langit ay wala po doon sa likod ng alapaan. Ang langit ay nasa sa inyo. Nasa Lucas 17 po yan. Basahin natin po. Lucas 17,
20 hanggang 21. Tingnan ko lang kung hindi ako nagkamali. Tingnan ko na. Pero parang tama yata. Hindi magkukumayo aning memory verse. Lucas 17, versikulo 20. Lucas 17, versikulo 20 ngadto sa 21. Apan sa dihang gisukna sa mga parasiyo, kung kanus na mo abot ang gingharian sa Elohim, siya mitubag kanila og mingon. Ang gingharian sa Elohim, dili mo abot uban ang talagsaong pagkadayag. Ni ang mga tao magaingon, tanawa diri o dito. Kay tanawa ang gingharian sa Elohim, anaa sa inyong taliwala. Amen. Amen. Ang langit, dati pa itong ipinangako pala ng reliyon. Sa kapanahonan ni Jesus Christ, ipinangako na pala ito na ito'y destinasyon ng tao matapos mamatay ang pisikal na katawan. Nung tinanong siya, sinagot niya mga para sa iyo. Ang sabi niya dito sa Tagalog version, basahin ko. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga parasiyo kung kailan magsimula ang pagkahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang pagpalatandaan ang pagsisimula ng pagkahari ng Diyos. At wala rin masasabing nagsimula na ito dito o doon. Dito na may tamo. Sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. Naghari naman di ay. Nganong inyo ko bang pangitaon? Naghahari na. Yun yung version na binasa natin. Pero yung version kanina, kung tatagalogin ko kayo, sabi niya, hindi mangyari o hindi ipapa-reveal yung kaharian na masasabing andito, andoon. Dahil ang kaharian ng langit ay nasa sa inyo. Which is, binubuo nga ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng tatlong capacity na na-mention na natin, itong isipan, damdamin, at lakas. Dito, binubuo ang kaharian ng Diyos. At kapag ito'y nagpwisay, nagamit natin ang tama ng balanse, all things is possible. Amen. Amen. Sabi ni Jesucristo, sabi ni Jesus Christ, makapangyarihan ng panalangin. Prayer can move mountains. Amen ba? Amen. Magagawa daw lahat sa pamagitan ng pananalangin. Ito'y kapangyarihan na ibibigay sa balansing paggamit ng damdamin, isipan, at lakas. Sabi niya, kung may mananalangin sa akin sa pamagitan sa pangalan ko, 2 o 3, ako'y pumapakit na. Ang 2 o 3 na sinasabi dito ay hindi kaagad tumutukoy sa 3 persona na nagkakatipon. Yes? Yun na yung next steps. Ito'y tumutukoy sa 3 capacity na kailangan mong pagkaisahin. Unang pagkaisahin mo ang damdamin at isipan mo, which is yun yung 2. Pangatlo, gawin mo 2 or 3. Ako'y nasa gitna. At ang ako dyan na sinasabi ni Kristo, hindi po ang Jesus Christ na anak ni Maria, kundi yung nagsasalita sa loob niya, which is yung wisdom. Yung karunungan darating sa tao na ginamit niya, na pinagkaisa niya ang damdamin, lakas, at isipan. Amen po ba? Kaya nga, pag ang definition ng faith, yung pananampalataya ba? Kapag ka daw ang isang pananampalataya ay walang gawa, hindi, patay. Kasi pag pinagkaisa mo yung damdamin at isipan mo, ngunit hindi ka gumawa ng hakbang, wala pa rin yan. Dahil kulang sa proseso.
Amen? Amen. Kapag nagkaisa na ang iyong idamdamin at isipan, patunayan mo, gawin mo, umakbang ka sa ganung paraan. Nangyari na nagkaisa sa sarili mo ang tatlong capacity na ibinigay sa bawat isa sa atin bilang mga nagtatagumpay. Hindi para magtatagumpay, ha? Bilang mga nagtatagumpay sa racing na nangyari sa pagsisimula. Ano? Reward ito ng Panginoon sa atin bilang champion. Yung pagkakaroon ng authority na gamitin ang tatlong tools na ito. Amen po ba? Amen. Patuloy na rin hanggang sa pinakahuling verse. Versikulo 14. Kay kamo nahimong mga igsundo, mga igsoon sa mga kongregasyon sa Elohim nga nasa Judea nga nahiusap ang Kristo Jesus tungod kay kamo sugod nga nag-antos usab diha sa mga kamot sa inyong kaugalingong mga katagilungsod sa samang mga butang nga ilang giantos usab sa mga kamot sa mga Hudiyo. Kinsa nagpatay bisan gani sa Ginoong Hesus ug sa mga manalagna ug naglutos kanato. Dugang pa, sila wala ang magpahimuot sa Elohim. Hinoon, mao'y batok sa kaayuhan sa tanang tao. Sanglit sila misulay sa pagbabag, kanato sa pagsulti, ngadto sa katawhan sa kanasuran, aron sila unta maluwas sa ingon, kanunay nilang gipuno ang sukdanan sa ilang mga sala, apan ang iyang kapungod sa katapusan midangat kanila. Sabi pa dito, no? Nakikisa. Kayo yung mga magsusundog na, no? Sa mga magtotoo diha dito sa Judea. Kayo'y kagaya ng mga mananampalataya sa Judea na nakikiisa kay Kristo. Nang nabungol ka halos ani nga termino ba sa mga magtutudlo, no? Makikiusap ka Kristo, inon nga si Kristo, ulo sa iglesia, o kita ang niyang lawas. Muna madungog na to sa mga magwali diya sa simbahan, sa kalsada, sa merkado. Makikiusap ka kang Kristo, inon nga siya ang ulo sa iglesia. Basa ng versikulo, huwag ipasabot. Amen? Atong suyag pasabot, mga igsoon, aron po mo makasabot sa among nasabtan. Aming subukang ipaintindi, nang sa gayon po, maintindihan din po ninyo yung aming naunawaan. So, nung sinabing nakiisa kay Kristo Jesus, tama po yun. Pero kailangan po natin tingnan kung paano nangyari. Na ang Judea, ng mga mananampalatayang Messianic, since doon nagsimula yung pagtuturo ni Jesus Christ, ay sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica na nakiisa ang mga mananampalataya roon kay Jesus Christ. Sana paraan? Para ang itinuro niya. Kaya ang sabi, in the name of Jesus, ang pangalan na sinasabi doon, hindi po yung Jesus, which is yung reputation ni Jesus. It's, ang ibig sabihin, yung itinuro niya. Yung pangalan. Kung saan, itinuro niya ang magandang balita, ang benepisyo sa kaharian ng Diyos. At sinabi niya, hanapin yung kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay binubuo dito sa isipan, lakas, at ang dami ng tao. Dito binubuo ang kaharian ng Diyos. At ang benepisyo dito, yun yung magandang balita. Amen? Amen. At yun yung pakikiisa ang pakikiisa nangyari nung inangkilik niya ng mga mananampalataya ang pangunawang iyon at tuluyan nilang ginamit ang balansing paggamit ay napapakinabangan nila ang benepisyo sa kaharian ng langit at nangyari po na nakiisa sila kay Hesus Kristo. Gayon din po ang ipinangaral ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kehela sa mga lugar na kanyang itinatag ang katuruan ni Jesus Christ na natanggap sa pamamagitan ng Kristo nung siya ay naglalakad at nagsakay ng kabayo papuntang Damascus. Amen?
Tuloy natin. Versikulo 17. Bahin ka namo, mga igsoon, sadyang kami na ilo kaninyo apan sa mubong panahon lamang sa linawas, dili sa kasing-kasing, nanlimbasog kaming labaw pakay sa kasagaran, aron makita ang inyong mga naong uban ang dakong kahiglaw. Tungod niini, buot namon muanha kaninyo. Oo, ako si Pablo, sa makausa o sa ikaduhang higayon, apan si Satanas nialis sa among agianan. Kay unsa ba ang among paglaom o kalipay o purong-purong sa kasadya? Aw, dili ba sa pagkatinuod kamo? Atubangan sa atong Ginoong Hesus diha sa iyang presensya, kamo mao gayon ang among himaya o kalipay. Amen. So, itinarating ni Apostol Paul sa mga mananampalataya ang kanyang pananabik bilang bilang preacher, bilang nakapagturo na mapuntahan ang mga mananampalataya roon. Pero may punto siya, may bigyang punto tayo, Brother Bong. Sabi niya, gusto sana namin pumunta sa inyo. Pero, pinigilan kami ni Taning. Speaking of Taning, sino kaya ito si Taning? So, ang salitang Satan, origin in Hebrew is Nakash. Nakash means serpent in English. At una itong lumutang sa sinabing Word of God, Bible, Biblia, Scripture. Genesis chapter 3. No? Ang Nakash ay unang lumutang sa Genesis chapter 3, kung saan sinabi roon na pinakatuso sa lahat ng nilalang sa Eden. Amen. Amen. So, balikan natin kung ano ang ibig sabihin ng Nakash. Talaga bang ahas ito? Madalian na? Hindi. Hindi ito ahas na literal. Ito ay ang puso na ugali na meron ang bawat isa sa atin. So, inamin ni Apostol Pablo na mayroon silang kapusuhan. No? Na bilang tao, nagamit nila. At yun ang naging sanhi na naabala sila. So, the more na gamitin mo yung katusuhan, pagka sinabi kasi tuso, ganito yung ano niyan eh. Kumbaga ganito yung pangyayari niyan kung ating ilalarawan ba sa isang kwento. Gusto kayo ka na maimo ng butangan. Gusto kayo ka. Gusto mo na makuha mo talaga yung bagay na yun. At dahil sa gusto mo na makuha yun, wala kang pakialam, may masaktan o ano man ang mangyari. Basta makuha mo yun. Amen po yun. Yun yung katusuhan. At ang hindi mo nakuha. Hindi mo nakamit. Kasi, ang sabi ni Jesus Christ din sa kanyang pangangaral, kung bisayon pa, kinsa katong nagtinguha nga makabaton kawan-an hinuon niini. Kaya nga nung nagtinguha man to siya, si Krista man. Pero, kung magparaya ka, makakatanggap ka ng mas higit pa. Amen po ba? Amen. Kung ibigay yan sa'yo, kunin mo sa matiwasay at makatarungang pamamaraan kung gusto mo. Kung hindi mangyari naman sa iyo, may mas higit pa na para sa iyo. Siya ang nakakaalam. Amen po ba? Amen. So, ganun po mga kapatid, yung katusuhan. So, gusto nila ni Apostol Paul na makapunta at pinaiksi yung story dahil sa gusto nila, naabala pa sila at talagang hindi na sila nakakapunta. Yan po si Taning na pumipigil. Kasi kung ating literalin, mas makapangyarihan ba si Taning sa Holy Spirit na nag-manifest kay Apostol Paul? Sabi si Apostol Pablo, sabi ni Apostol Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 16 yata, puno sa balang espiritu. Puno. Wala mingon imabaw.
Puno. Tapos, sinabi niya, napigilan kami ni Taning. Ibig bang sabihin, Mas powerful. mas powerful si Taning kaysa Holy Spirit na nandun kay Paul? Hindi. Ang Taning ay ang puso mong pamamaraan na nagkaroon, kaya nagkaroon ka ng abriya. Ano yung abriya? Yung, Maghadlang. mga hadlang para madaling makamit ang iyong inaasam sa buhay. Yun yung dahilan. Yung katusuhan natin. Yan ang marami sa atin. Kahit mananampalataya. No? Marami sa atin ang nagkakamuritsing. Kaya sigurista man ta. Muna na. Ang tampag ni Ginoong Hesus, ingon siya, be wise like a serpent. Be humble like a dove. So, pag maalamon, sakto, gamit. Kaya ang bitin nga ihimo dito sa paraiso, ang paraiso ikaw, o ang bitin nagsimbolo sa kinaiya nga pagkamaalamon, naa kanimo gamita. O pag mapaubsanon, sama-sama sa lampati. Gamita ang pagkamaalamon, tunog. Sumpahi dayon o pagkamapainusanon. Ayaw gamita ang pagkamaalamon ngadto sa pagkamapaubsanon. Kay dili siya mao ang design. Ang gawas ana, too much humble is humble. Amen? Amen. Sabi tayo ba niya? Kabihan eh, mo ay ganang, ayaw mong kay ka. Ayaw siya kay kay. Sabi ba yun, siya, kung sa pala, hindi ko gusto. Kanang, naihatag siya niya. Hindi ko gusto, mamasayo, kadaghanan nga nihatag ko. Sure ka na, puti mo kasing-kasing nga di masayo? Sayop ba nga pasidunggan ang pagkamatarong? Ingon ba sa walang kasulatan sa Salmo? Imantala ang mga buhat sa Diyos. Diha sa kadaghanan. Ang sakto nga buhaton, kung umabot sa ato ang mga higayon, na nakahimo kag kaayuhan, o niya pasidunggan ka niya kataliwala, magpabili nga mapaugsanon. Dili nimo gamiton ang maong kadungganan aron imong ipasulod ang imong pagkamaalam mo. Okay? Nasinunggan ko mga tao, ako'y hangyo na. Anak ka na. Di ba? So, be wise like a serpent, be humble like a dove. Doon natin nauunawaan, mga kapatid. Kaya ang serpent na nakaabala ni na Pablo, mismong sarili nilang hakbang o mamaraan na ginamit nila na siyang naging sanhi ng pagkaabala. Which is normal yan sa journey. Kung responsible lang tayo sa mga ganong kaganapan, mas makakakuha ka ng karunungan at mas magiging marami kang makikitang pamamaraan. Basta, huwag ka lang manahan sa kamalian. Huwag ka lang kakain sa bunga ng kaalaman. Amin po ba? Amen. Huwag mo lang kainin. Huwag mong ipamuhay ang kamalian. Dahil nandyan ang kamalian, hindi para maging iyong tahanan, kundi nandyan yan para maging aware ka kung saan ka mananahan. So, dito po nagtatapos. So, tungkol sa 1 Thessalonians chapter 2. Maraming salamat mga kapatid at nawa naging pagbubukas ito ng ating analisasyon tungkol sa mga bagay-bagay na ating naibahagi sa hapong ito, sa mga makapanood po. Magandang hapon sa ating lahat. Shalom Aleichem. Amen. Shalom.